Yo, what's up mga kamaster? Ako naman po ito si Bord Portea and welcome na naman sa ating bagong vlog kung saan ay nag-uusap-usap tayo ng mga hiwagat nagaganap sa ating mundong ginagalawan. In today's episode, napaka-special. Meron tayong i-interviewin, meron tayong guest ngayon. Nakikita nyo, gwapong-gwapo, nasa video. Okay? So bro, magpakilala ka sa mga viewers natin dyan. Let's go! So, yun nga pala mga kaagimat. Ako nga po pala si Juan Agimat po, no? Yun. So, bakit pala Juan Agimat ang pangalan mo, boss? Yun po kasi yung sa akin yung paggagamot ko kasi yung mga simple lang. So ang gamit mo, ang pangalan mo sa panggagamot is Juan Agimat. Opo, Juan Agimat. Okay. So matanong ko lang kung taga saan ba si Juan Agimat sa mga nagtatanong sa mga viewers natin diyan. Taga saan ba si Juan Agimat? So, ayun po, taga Calamba, Laguna po ako, Barangay Milagrosa, Purok 3. Uy, sa Calamba, malapit diyan ng Mount Banahaw, tama ba? Opo, malapit lang po sa San Cristobal. Sa Ayun. dulo. Okay. So ito, Boss Juan Agimat, maaari mo bang ipaliwanag sa mga viewers natin dito sa Dasma Kalubayan kung gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng mga kaalaman sa mga agimat? Mm. So, ayun mga kaagimat. Meron po tayo dito na pamproteksyon, no? So, papaliwanag ko lang po ang ating kagamitan sa mga pamproteksyon. Ito po ay pangontra sa mga hindi nakikita at lalong-lalo na sa mga palipad hangin, sa mga nakakasalamuha na rin po natin Tama. na mga tao, no? Kasi hindi po natin masasabi kada labas natin, kada enkwentro natin sa labas, ay meron po pala sa atin na namiminsala na palihim, no? So, kaya po tayo may mga gamit at mga pamproteksyon para doon po sa mga gagawa sa atin ng hindi maganda, no? So, Juan Agimat, sa sinasabi mong sa mga pangontra, meron ka bang maipapakita sa mga viewers natin ng mga pangontra sa mga palipad hangin na ika nga? So, meron tayo dito mga kaya agimat, no? Meron tayo dito na katulad nito, sinukuang kahoy. Oy, sinukuan. Napakaganda niyan, ha? Klaro po yung cross niyan. Ito po ay pangontra, pangkalahatan, no? Teka muna. Diyan muna tayo sa sinukuan. So, Master Juan Agimat, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit yan ay tinawag na sinukuan para sa kaalaman na rin ng mga viewers natin? So, ito mga kagimat, kaya po ito tinawag na sinukuan. Ito po ay pangontra sa mga tao at saka sa mga elemento, mga bad spirit. Ito po ay kaya nitong pasukuin ng kung ano man ang mamiminsala sa iyo or magtatangka. Okay. So, ibig sabihin ba niyan is mayroon kang kakayanan para pasukuin ang mga pwedeng gumagambala sa iyo, tama ba? Meron po sa kagamitan na ito po, no, ng sinukuan. Paano nila masasabi ang isang kahoy kung ito ba ay sinukuan? Ito po ay may krus sa gitna. May krus sa gitna. Oo, may krus sa gitna. Napakabihira ng ganyang kahoy, may krus sa gitna talaga. No. Pag, So, pag pinutol nila, makikita nila sa gitna na may krus. krus. Pero marami po kasing kahoy na sinukuan. No, katulad na lang nito po, papakita ko po yung isa ko pong sinukuan, no. Marami palang uri ng sinukuan. Katulad nito. Ito po ay sinukuan to. Ito, sinukuan ito. Yan, yung kulay brown na yan, sinukuan. Kahoy na sinukuan na pinatay ang nasa paligid niya. Ayun. Ibig sabihin ba nun, kinuha yung kahoy na yan,
na yung paligid niyang, yung mga halaman sa paligid niya, mga patay. Patay ho yun. Malalaman mo sa pag kinuha mo ang sinukuan, yung mga paligid niya patay, siya lang nabubuhay. Siya lang ho nabubuhay. Ayun, napakabihira pala niya. No? Saka pag pinutol, may cross talaga. No? Napakahiwaga naman ng kahoy na yan. Oo, ay bibihira ho yan. Iba-iba ho kasi mga sinukuan eh. Mm. So bukod sa sinukuan, Juan Nagimat, ano ba yung magandang pangontra sa mga sa mga masamang elemento, palipad hangin, mga mambabarang, ano bang meron diyan? So meron tayo dito na ito, kagaya na ito. Kabibe. Uy, kabibe. Yan, ayan ang pinakamaganda. Namangha ako diyan, Juan Nagimat, nung una mong pinakita sa akin yan. Yan ang kabibe. Baka naman kabibing ano yan ha, baka parang buhay na, ano yung bato na ba yan o ano? Ito po ay buhay na kabibe na naging bato. Bato na. Ayan siya. O. Bato na. Naging bato. Oho, naging bato po ito. Ibig sabihin, yan ay isang shell na fossilized na. Yes, opo. Isa ay naging bato na. Ang pagkakaalam ko, Juan Nagimat, no, ang isang bagay na na-fossilize is thousand of years bago mangyari yun. Yes. Grabe. Kung naalala nyo po yung Noah's Ark. Oo. Yan po yun, yung mga 1,000 years na po na yung mga naalon nung panahon nung bumaha, 'di ba? Oho, kaya ito na ho siya naging bato na yung iba sa katagalan. Oo. Yan nga ang nakakapagtaka kasi yan yung mga fossilized na mga usually natatagpuan yan sa mga dagat pero nahukay siya sa kabundukan. Oo, sa kabundukan ho siya nahukay kasi dati ho na malaki. Ngayon, mababaw na. So yung bundok na yon ay bahagi dati ng isang karagatan. Yes, opo. Napakatagal na kasi nagbago na yung nagkaroon na ng lupa eh. So matagal na panahon, nabaon siya at doon na siya na-fossilize. Yes, opo. Gawa na rin ho ng kalikasan, likha na rin mo ng mga kalikasan. Okay, nawala ako, no? Oo, nawala. Sige, hayaan mo lang. Ikaw naman yung nakikita, ikaw yung importante. Okay, so bukod sa kabibe, Juan Nagimat, nakikita ko, Juan Nagimat, sa mga gamit mo, parang maraming mga no? Parang may mga langis ako nakikita. Oo, meron. Meron tayo dito na langis na kumukulo. Ayan. Langis po ito na kumukulo kontra sa aswang. Yan naman ang tinatawag, kung hindi ako nagkakamali, yan ang tinatawag na lana. Lana. Oo, lana. Ito po ay pwede nyo to gamitin sa paglalakbay, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar, sa mga kabundukan. Ayan. Okay. Hindi man to kumulo, pero ito ay nainit. Nag-uusapin ko sa inyo kung ito ba ay may kalaban or may elemento sa paligid ninyo. Ayan. Saka Juan Nagimat, meron lang akong may kikwento tungkol dyan sa lana na yan Meron akong kikwento. Kasi nung panahon na buntis pa lang si Mrs., meron kaming ganyan. Binigay ni Pinoy Agimat sa akin. So, iniwan namin sa altar. So, nung mga panahon na buntis si Mrs., tuwing madaling araw, mayroon kaming naririnig na kakaibang parang may mga kaluskos sa taas ng bubong. Pag yun ay naririnig namin at yan ay tinitignan namin, may bula siya. May bula. Oo, bubula ho may bula. Kasi yung karamihan sa mga aswang, sasabihin ni Mrs., ano lang yan pusa lang yan hindi mo nga alam kung pusa nga ba talaga yun o baka, siyempre, ang aswang malapitin sa mga buntis, diba? So,
Pag lumalabas yung tunog na yon, nakikita namin every time yung lana namin sa bahay, may bula sa taas, may bula siya. Hindi naman siya kumukulo, pero may bula. Opo, gano'n ho talaga siya. Bubula ho siya ng konti. Yan. Hindi naman po siya na katulad ng bulang-bula, no? Oo. Eh, yan, bubula ho ng konti. Kukulo yan, aapaw din. Kung nasa malapit na. Mm. O, diba nakakapagtaka na hindi mo man ginagalaw pero nagkaroon ng bula. Diba usually pag inalog mo, nagkakabula, diba? Yes. Ano naman yan, napakahiwaga. At, Wanagimat, bakit nga pala, ano bang meron dyan sa loob ng lana? Napapansin ko, parang may ano, no? Parang may mga sulat, ano ba yan? Ito po ay may mga surat, orasyon para sa ano, gawin ng lana. Yan ay mga dasal ba? Mga dasal? Yes, opo. Hmm. Parang yung mga dasal na yan na wanagimat is, yan din ay mga pangkalahatan din. Pwede rin sa panggagamot. Pwede naman, pwede din siya. Lalong-lalo na sa paghihilot, pwede rin siya. Hmm. Kasi naamoy ko parang gawa din siya sa ano no, sa niyog na no. Tama ba niyog? Sa niyog na isa lang ang mata. Niyog na isa lang ang Oh, mata. isang Oo. mata tapos libon. Oo. Tama ba wanagimat na yang langis na yan ay ginagawa lamang at kinukuha lamang sa panahon ng Kwaresma? Oh, pwede rin naman gumawa ng tuwing Biyernes, tuwing Friday, no. Mm. Yan. So, yan din ang mga gamit mo yan. Gamit mo yan sa mga panggagamot. Marami pa. Meron pa po. At meron tayo dito ng ito. Uy, iba Yan. naman din yan. Uy, Iba naman, parang no. yan ba kung tama ba? Yan ba ay Satur? Ito ay manak anaka kanaka nakanam. Ay, ibang dasal naman yan. Ibang dasal, no? Ito ay nababanggit na rin to ni ano Agimat Kalaw. Yes. Parang, nga, Ito no? Parang kasama yun sa mahabang dasal niya, eh, no? yes. Kasama yun doon sa mahabang dasal niya. Okay, so iba rin ba ang gamit ng lana diyan sa bago mong hawak na langis? Yes, ito po ay pang-proteksyon, pang-kalahatan. O, ano nga ulit ang tawag diyan? Pang-proteksyon po. Hindi, ano yung nabanggit mong dasal kanina? Ay, ito yung manak anaka kanam. Wow, parang mahaba. Pero ano bang Oh. naman yan? Ano bang naiintriga ako, no? Ano bang naman yan sa loob? Ito ay dignum cruces at bulaklak ng kawayan, kulog at suso at marami pang iba eh. Tsaka mga pansumbalik. Okay. So bilang manggagamot, saan mo siya specific na ginagamit? Saan mo siya ginagamit? Yang hawak mo? So ito ginagamit ko to pang proteksyon sa katawan, sa pangkalahatan, mga palipad hangin, mga tigalpo, ganyan. For example, ako'y may kabag ako. Okay din bang ilagay yung langis na yan pag ako'y may kabag? Pwede po. Kasi nung nakaraan, halos 2 araw ako nagkaroon ng LBM, di ako nakapasok noon. Masakit talaga yung tiyan ko noon eh. Yan pala yung kasi 'di ba, ang alam ko umiinit yan pag sa sa mga taong kailangan ng umiinit sa katawan. Oh, umiinit ito sa katawan. Lalong-lalo na yung gagamit nito at yung kamay niya, ito ay nainit. Mm. Lalo na pagka inihilot mo. Yang bang mga langis na yan, wanagimat is kailangan bang kapag ginamit yan is kailangan ba mayroon ding alam na dasal pag ginamit yan o ipapahid lang?
Ang sa akin kasi, ang ginagawa ko dito, pagbukas ko na ng langis at ito'y gagamitin ko, dadasal orasyonan ko lang siya ng Mami Katam. Ah. So ibig sabihin kung sa mga tao na hindi walang kaalam-alam sa mga orasyon, gagamitin nila 'yan, ipapahid nila. So kailangan alam din nila yung mga dasal tulad mo. Opo. Mm. Naman din na ano, depende ho sa magdadala kasi ng kanyang gamit eh. Mm. So yun nga, matanong ko lang din Wanagimat sa lahat ng mga panggagamot mo, ano na yung mga sakit na na napagaling mo? Ah, yun na nga kasi marami rin ho nagsasabi sa akin na bakit daw ang paggagamot ko ay simple lang at hindi ako nakapagpasapi. So, ang ano ko lang po doon, hindi pa ako masyado ano sa pagpapasapi. Ngayon, ang ginagamot ko yung simpleng gamutan lang. Ayun. Baklas Wari, at yung mga batang nausog, mga ganon. yun, binabaklas ko lang hinihilot. For example, nakulam, kailangan mawala yung kulam sa kanila, mga ganon. Babaklasin ko lang at kung pwede binabalik ko sa may gumawa. Mm. May kaibigan ako, Wanagimat na, ito, base to sa kwento nila, no? Bali, yung kaibigan ko kasi, ano siya, para siyang nakitira. Kumbaga sabihin Hmm. natin na naging katulong sa mayamang pamilya. Tapos yung Oh. yung bata daw, nagkasakit yung bata. Sumuka yung bata. Ngayon nung sumuka, may maliit na ipis silang nakita, buhay pa nga daw. So ayun mga ganun, binarang yun. O, kaya nga tinanong din kasi madalas daw naglalaro yung bata sa mga alam mo yun, sa mga playground kasi yung subdivision nila, mapuno yung subdivision eh. Hmm. So, malamang doon niya nakuha 'yon. Kasi ang isang mambabarang kasi, yun ay pasimple lang. Kunyari, may anak siya doon na nakasalamuha nun at yun ay nasaktan, Oo nga. aalisin na yun yung anak. Tapos yun ay magtatanong ng pangalan. Mm. Yun nga daw kasi tuwing hapon, kwento kwento nga daw nung kaibigan ko, nilalabas nila sa playground tuwing hapon 'yon. Tapos parang may sumusunod sa kanilang parang matanda, parang ganun daw. Mm. Syempre dahil nga sa yung mga magulang ng bata is alam mo 'yon na parang hindi naniniwala pero dahil nga sa yung kaibigan ko is siya yung laging kasama niya yung bata lagi eh. So alam niya yung nangyari na bago yung insidente na yon na tuwing hapon lumalabas sila. Tapos napapansin din niya na yung matanda na yan tuwing gabi paikot-ikot daw sa bahay daw nila. Uh, Siguro Paikot. nakatuwaan ba yun o ano? Opo. No, so, kasi hindi natin masasabi kasi yan kasi siguro, yung mambabarang na yon hindi naman ang isa kasi mambabarang hindi yung papasok doon na at susunod sa kanila kung walang intensyon na Oo, tama tama. kuha eh. Oh, So, ito kaya ano nga nun, kaya nga tinanong may, din ni nung kaibigan ko kung sila ba yung baka yung magulang ng bata baka may nakaaway o may kilala ba silang matandang nakaaway nila. Pwede oh, rin 'yon, 'di ba? Pwede rin 'yon. pwede yan. Pwede 'yon, 'di ba? Maliit na ipis daw, mga dalawa lang daw. Sumuka kasama yung mga pagkain. Nakita nila, gumagalaw, pre, gumagalaw. Oh. Gumagapang. Ang ipis na yung ginagamit nila ay puti. Yung maliit. Maliit. Kulay puti yun. Mm. Mm. Ba't kaya may mga tao na mayroong ganung kaalaman pagdating sa mga pambabarang. Ayun, yun ang maganda. Ano kasi yan?
tawag nito. Ito po'y ang tao na isang mambabarang po. Kaya po yan ay gumagawa ng hindi maganda. Tama. Kasi siya ay, kumbaga ay siya ay hindi na masyado inaano ng tao or nilalait. Ayan. Yun ang gumaganti sila. Nakakagawa sila ng hindi maganda. Mm. Ngayon, yung alam nila, isusubok nila doon. Mm. Magtuloy-tuloy na yun. At pwede rin naman na may lalapit sa kanila para bayaran sila para merong taong ipabarang nila, 'di ba? Parang babayaran sila. Pwede ho yun. Pwede rin pala 'yon. Nakakatakot pala pag nagkaroon ka ng kaaway, no? Di mo alam kung Kaya kailangan po natin sa lahat ng ating pupuntahan, kasama natin ang ating pakikisama. Tama. Nakakatulong ba yung yung sinusuot sa mga bata, yung porcelas na may pula at itim na beads? Kung sa usog, oo, nakakatulong 'yon. Sa mga balis, nakakatulong 'yon. 'Di ba? Sinusuot sa paa, nilalagay sa kamay, sa paa, 'di ba? Lalo na yung pula sa sanggol. Yung ano ba naman nun? Yung parang tinahi sa tela. Ano ba naman nun? Hindi ko pa nakita yung laman nun eh. O baka kahoy din na pangontra din, no? Maaari sigurong kahoy. Kasi hindi lalagay yun ng mabigat dun sa kahoy siguro yun. Kasi maraming kahoy na alam ko na pwedeng gamitin into pangontra. Lalo na yung sinag-araw, ninipisan lang yan eh. Maaari mo bang ipakita sa kanila kung ano ba yung tsura ng sinag-araw? Sinag-araw? Ito yung tsura ng sinag-araw. Ito ang aking sinag-araw, kambal. Uy, kambal na araw pa? Uy! Kambal, ayan. Ay, oo nga, no? Dalawa ho yan, dalawa. Ayun. Kaya ganito itsura kasi kakargahan ko siya eh. Saka nagagamit din ng sinag-araw sa sa pangnenegosyo din kung di ako nagkakamali. Pang negosyo at pang halina din na Kasi ako, ang hinahanap ko usually sa pang negosyo eh. Marami ka pang negosyo diyan. Meron tayong pang negosyo dito kaso nasa taas pa. May napanood ako sa may napanood akong vlog kasi 'di ba? Ito pala mga viewers no, si Juan Agimat ay nagba-vlog din. Ano nga ulit yung channel mo ulit? Juan Agimat po sa aking YouTube channel. Ayun. So marami din ako napanood doon, Juan Agimat, at isa na doon yung meron kayong pinuntahan na tindahan sa Banahaw. Maraming mga mga gemstone, mga dami. At meron na akong interesado akong pumukaw ng pansin sa akin. Yung yung gintong hilaw na tinatawag. Okay. Gintong hilaw. Ayun. So, papakita lang natin dito ang aking isang gintong hilaw na isa lang ba solid. yan? Solid to, isang gintong hilaw ko. Ay, ang ganda. Ayan. Solid yan. Yan ay tinatawag, kung sa English ay pyrite. Pyrite. Yes. Wala siyang halaga pero yan yung mga bato na hindi natuloy. Hindi siya natuloy na maging ginto. Naudlot. Pero yan ang hinahanap ng mga minero. Pag ang mga minero nakakita ng ganyan, ibig sabihin sa paligid niyan may mga ginto kasi may mga gintong hilaw na yan eh. Meron. Isa yan sa mga gustong magkaroon ako. Yan ay aking pwede ko yan ilalagay ko lang yan sa pulang tela, pwede ko rin yan sa pangkabal. Kasi ang plano ko diyan, lahat ng mga mutya na meron ako, nilalagay ko sa keychain.
Kumbaga, para meron akong rason para lagi ko siyang dala, 'di ba? Oo. Maganda Mm. 'yon. Ayun. O sige. Bukod sa ano, wanagimat, ano pa yung bukod, ano pa yung ibang ginagawa mo bukod sa panggagamot? Ikaw ba ay nagtatawas o hindi naman? Nagtatawas din ako kaso marami tayong ginagawa sa pagtatawas eh. Meron sa papel, Ako nga, marami pala meron yan. meron sa papel, ginaganon sa kandila, meron naman sa noo na Sa puyo. pinadidikit. Tapos meron din tayo sa kandila at meron din tayo sa itlog. Marami yung klase tawas kasi eh. Pero nasubukan mo na, isa man sa mga ano na yon, na mga gawain. Yes, pati rin sa kandila nasubukan ko na yung tatlo na yon. Mm. Ang pagtatawas ba, kailangan ba, kasi napapansin ko, 'di ba, ano, may mga nakikita ko sa Facebook kasi ang pagtatawas pwede mong gawin online eh. Yes, pwede mong gawin online. Kukuhain lang yung pangalan at edad. At kailangan makita mo yung muka, 'di ba? Yung muka. Opo. Ayun. E di marami ka na ring mga ano, mga sumangguni sa online. Marami na din. Mm. Ang gamit mo ay itlog, tama? Ay, ano bang gamit mo? Papel at kandila. Oo Pwede nga. sa kandila magtawas, pwede sa papel magtawas. Kasi nung bata ako, naranasan ko 'yan kasi nung bata ako, merong parang bahay ng anay sa likod ng lola sa lola ko. Naglalaro kami doon, tapos ang nangyari, nagkaroon ako ng galis-galis na kate-kate, ganun. Nangyari sa akin. Tapos ang pinatawas ako ni lola ko, nung sabi nung mantatawas, nalaman niya na ikaw ba pupunta ka ba sa ano sa bahay ng anay kasi ano 'yon, punso 'yon, bahay ano 'yon, sa nuno 'yon, ganun. Sabi ko, "Opo, yung tanong niya na 'yon, alam niya na, alam niya na." Mm. Meron din naman kasi na isang manggagamot na pagpasok mo pa lang sa pinto, alam niya na kung saan ka galing. Kahit, Oh. Mm. Tapos nakita nga rin din sa ano sa kandila, pero sa kandila hindi ko siya maaninag. Ang sabi daw, ano daw, matandang duwende. Tapos kumbaga napuruhan ko daw yung ano, dalagang anak daw niya. mm, Na, siguro na tamaan niya yun. na oo. Ang nagpatawad naman daw yung dalagang anak niya, pero yung ano, yung matandang nuno, hindi daw. Yun daw yung nagbigay sa akin ng ano, ng sakit. So ang ginawa daw, yung imahen na yon, di ko nga siya maaninag eh. Basta ano lang siya, parang kandilang ano, nilagay sa tubig. Tapos pinalagay sa Nag- unan, sa unan. Sa unan. Oo, kumbaga kapag natulog daw ako, yun daw naman ah babalik daw yung kontra, parang mare-reverse daw. Yun daw yung paliwanag eh. So, Oh, mga ilang araw din nawala na yung mga kati-kati ko sa katawan. At yan din yung paggaling niyan ay 3 or 4 na araw. uh, tapos yung ano na yon, yung kandila na yon, kapag gumaling na daw ako, ibalik ko lang daw sa ano, sa punso, kung saan yung punso na yon, ilagay ko lang daw yon. So, doon ko lang din siya iniwan. Oo. So, yun. So, after nun, di na ako pumupunta doon. Although, kahit na nagsilakihan na kami at medyo nag-iba na rin yung ano, struktura ng bahay doon. Yung likod bahay na yon, medyo hindi na ako pupunta doon. Kahit mag-iba yon, nandoon pa rin yung presensya nun. Kasi ang mga elemento alam ko, sila ay mga ano eh,
Sila ay mga nauna pa sa atin sa mundo na to. At sila ay, kung hindi ako nagkakamali, sila ay nauna hanggang sa pagwakas ng mundo, nandun pa rin sila. Immortal, Yes. immortal sila. Opo, yan yung ano eh, yung mga fallen angel. Mm. Mga dating anghel sila. Yung mga kasama ni Lucifer Yes, na kasama ni Lucifer, tinapon nagano. sa O kaya bumagsak. kaya maraming elemento, may mga sirena, kung bakit may Hmm. mga kapre. Sila 'yun, 'di Yung, ba? yung sirena, yan ho yung aswang ng karagatan, elemento. Ayo, may kwento rin ako sa sirena pero sa ako tatalakayin 'yon. Pero naniniwala rin ako doon sa mga elemento, kapre, sa aswang naniniwala din, pero yung aswang lang na ano, na alam mo yung kumakain ng tao. Kasi merong aswang na nahahati eh. Alam mo yon yung nahahati. Oo. Meron nun sa Bacolod. Mga tik-tik ba tawag doon? Tik-tik. Tik-tik. Oh. Yun. Ayan, ewan ko lang kung naniniwala ako dun sa tik-tik na yan. Kasi, di ba, imposible naman na may lumilipad na kalahating Pero sabi, totoo daw yun. O, totoo yun. Kaso, yung iba naman kasi, lumilipad sila kasama yung katawan, buong katawan. May iba naman na, Ayun. Oh. Pero yung mga aswang na ano yung mga aswang na nagaan yung mga hayop, diyan ako naniniwala. Diyan naniniwala talaga ako diyan. Nagiging pusa, oo. nagiging baboy, nagiging At saka, baboy. maano mo sila, kung meron sa paligid na ganyan, ay may maaamoy ka na maramdaman ka alinsanga at medyo mabaho. Ayan. Andiyan Mm, dyan yan, nagpapaikot-ikot. okay. So dahil nga sa may mga gamit ka diyan na wanagimat, napag-usapan na rin natin yung tungkol sa mga elemento at mga aswang. Ano diyan ang magandang dalhin para sa pangontra sa mga elemento? Diyan, ano bang magandang pwedeng dalhin diyan? Kung sa elemento, meron tayo dito na sinaunang atardar. Uy, atardar. Oh, ito ay sinauna, ito ay manipis na. Matagal na 'yan. Pinagmanamanahan na 'yan. Opo, sinauna pa to. Grabe. O nga no, medyo Ito ano may na, numipis na. nipis na ho. Ayan ay may corona, kampana at pakpak at isang mata. Ang isang agimat daw, lumalakas pag ano no, pag ito ay pinagmamanahan na. Oh, Ah, yung kasi ang ginagawa lang nila dito pakain ay isang ama namin na Baginong Maria Luwalhati at sumasampalataya. Yun ho ang madalas nilang ipakain dito, mga sinaunang gumagamit ng mga kagamitan. yan ang mga matitinding mga gamit kasi ang kailangan mo diyan 40 days na ano no, pag dasal. Pero kung ikaw ay isang Bertudes, pwede naman din na mapagana mo to agad-agad pero may proseso din. Oo. Kaya nga hindi ako masyado sa mga medallion kasi mabigat ang pag niyan ang paggamit niyan eh. Alam ko, Oo, kaya sa mga natural, syempre natural na yan, may powers na yan, ano naman na yan. Ang kailangan mo lang diyan is yung panalangin saka pananampalataya, okay na. Pero yung mga ganyan, kailangan pa ng debosyon. debosyon. Ang debosyon naman ho kasi, yun naman ay pampondo sa katawan mo para mapagana mo yung mga ibang orasyon, lalong-lalo na yung mga mabibigat na orasyon. Pero lahat yan na debosyon mo na yan. Lahat ito. Kaso yung iba dito ay may mga karga na rin, kaya Ah, dadagdag sa lang ko. Tapos I ito, mean, ikaw mismo, na devotion mo ng 40 days, 40 nights yan. 49 days, pero sobra-sobra na. Oo. Walang humpay yun sa Tuloy-tuloy. 49 days, no? Kailangan hindi Mm. mapuputol yun. Ay, hindi. Kaso pagdating mo ng
habang ikaw ay nagdedebosyon, lalo na pag umpisa ka pa lang nagdedebosyon, ikaw ay makakaramdam ng parang istorbohin ka. Tama. Yan, tapos may parang may nag-aaligid sa paligid mo, Ah, pa, tatayuan ka. kumbaga ano, parang susubukan ka para hindi matuloy ang debosyon mo. Yes, susubukan ka. Tapos minsan tatawagin ka ng Nakakatakot mga naman, may maririnig-rinig ka pala. mm, Pag malapit na. oo, kaya kailangan dire-diretso hanggang sa matapos. Nako lang. Nakakatakot din pala pag ano, no. Kailangan manalig ka talaga na matuloy mo at matapos mo. Yes. Kasi iistorbohin ka na ng mga ano mga wari, sabihin natin ng mga demonyo, Mm. istorbohin ka na para mawalang bisa yan, 'di ba? Mm. Yan ay pangunahing pagsubok. Mm. Siguro sa mga next episode once na yun nga balak natin na kami makabisita diyan para makita mas lalong makita ng mga viewers natin kung anong mga merong mga agimat diyan. Okay, Oh, sige. Pwede sige. naman po. Sige. Saka Wanagimat, sana masamahan mo kami pag kami ay kasi nagbabalik din yung mga kasama namin sa Kalaw. Kinikwento kita doon sa mga Kalaw doon. Na si Juan Agimat na YouTuber din na kasama. Ang sabi ko, makakasama ka namin pag tayo ay naghunting ng mga kasi ang gusto rin nila is sila mismo sila mismo yung kukuha ng mga ng mga mutya, maghahunting nga sila. Pwede po doon. Wow. Lalong-lalo sa Santa Lucia. Wow. Kasi sila malalakas yung mga aura nila. Lalong-lalo na si Kalanchaw. Yun, YouTuber din yun, si Kalanchaw. Oo, minsan nakikita ko rin yun eh. Yan. Lagi din tambay sa Kalaw yan. Yan talaga isa rin yan sa mga kapag nakikita ko si Kalanchaw, lakas nga ng tumataas balahibo ko. Ewan ko ba, yun yung na kapag nakakasalamuha ako, siguro mayroon siyang aura na, na alam mo yun, nakapagpataas ng balahibo. Oo. Eh, Malakas! Sa kapag nagubad, ay nako, puro sulat-sulat yung damit no, yung katawan no. kargado ng mga tato. Kargado. Siguro, kapag kami ay baka daan-daan dyan sa Kalamba ay siguro magkaroon tayo ng panibagong collaboration kasama sila Pinoy Agimat, sila Master Kalanchaw, sila Boss Nash, mga tropa ng mga antingero ng Kalaw. At sana Hmm? din, may pagkakataon din na ikaw naman din pag nandito sa Manila is masama ka rin din namin ikaw. Ah. Basta ikaw ay magsabi lamang kung ikaw ay pupunta dito sa Maynila. Oo, kasi minsan biglaan eh. Ako napunta sa Quiapo, minsan sa Calao. Nadaan lang ako, nakikita ko lang doon. Ayun, tama. Kasi usually number one din yung syempre mga viewers din natin dito sa YouTube is nanonood sila para din sa kaalaman din nila. Oo. Para din matuto din sila sa mga ganitong mga usapin ng mga spiritual, mga pagbebertod o pagmemedalyon. Ayun. O Mm. sige, bago tayo matapos, Wanagimat, bigyan mo sila ng magandang payo sa pagkakaroon ng para makaiwas sila sa mga panganib o ano bang kailangan lang gawin. So ayun mga kaagimat, paglabas nyo ng bahay, kayo po yung muna magdasal ng inyong kaligtasan. At paglabas nyo ng bahay, isama nyo na rin ho ang inyong pakikisama. Ay, Lalo sa number one, pakikisama sa tao. lalo na pagkakasalumuha nyo sa tao. Yan. Mm. Tsaka, kailangan mapagmasid din kayo sa paligid. Maganda yun ha. Kailangan obserbahan mo rin yung nasa paligid mo. Malay mo kung hindi mo Kasi hindi alam. natin Oh.
Lagi din 'yon kahit na sa ano, lalong-lalo na sa pampublikong lugar, kailangan obserba ka sa mga paligid mo, malay mo may masamang may balak na sa'yo diyan, 'di ba? Hmm. Mm. So, number one is manalangin, maging Panala mag-obserba, at Oo, saka pakikikipagkapwa-tao. No, ang ganda, yes. ang ganda, ang ganda, ang ganda. Kasi syempre, pag lumabas ka, andun na eh. May marami ka ng mga hindi kakilalang mga nakakasalamuha mo eh. Alam mo mo. Pagsakay mo ng jeep, ang dami ng nakakasalamuha mong di mo kakilala. Kailangan maging kung marunong kayo makisama rin talaga, lalo na pag kausap mo na, 'di ba? Ayan. Oo, lalong-lalo na yung minsan, pagka sasakay ka ng jeep, may tititig sa'yo, hindi mo alam na palihim na bumubulong. Ay, wag mo nang titignan sa mata 'yon. Huwag Mm. mong titignan sa mata 'yon dahil kung ikaw ay tumitig na, ang mangyayari diyan, ibibigay mo na yung wallet mo. May mga ganyan. Kaya yan din ang turo sa akin. Panakot sa akin yan ng magulang ko. Sabi ko, o pag may tumitingin sa'yo, hindi mo kilala, ano. Pero totoo pala yon. Totoo yon. Mm. Totoo pala yun. Pinapadaan nila sa mata yung ano nila. Di, mamamalaya mo na lang, may masmasan ka na lang pag malayo na. Doon mo na lang hahanapin, o parang may nawala sa akin. Oo nga. Bini, Pagbaba mo, no, baba binig, ka na. binigay mo, ikaw mismo nagbigay eh. 'Di ba? Yun nga, yung mga dasal na kailangan iwasan. Yun din yung number one din na sinabi mo, maging maobserba ka sa paligid, Yes. maobserba ka. Hindi mo masasabi. Paglabas pa lang ho natin ng bahay, pagsubok na yan. Oy. Mm. Pagsubok na yan. Andyan yung papasok ang panganib, disgrasya, sakuna, hindi natin masasabi eh. Mm. Kaya kailangan natin mag-obserba sa ating paligid, Ako, no? Lalong-lalo na sa pag-iingat. sa Facebook ngayon, nakikita ko sa Facebook, ang daming mga, ay, nako. Daming mga aksidente. Hirap ano sa Facebook ngayon. Daming mga Yun, aksidente ngayon. Grabe. mula nung pagpasok ng mahal na araw. Oo, napansin ko 'yon. Maraming mga nadidisgrasya. Grabe. Tuloy-tuloy. Tapos meron pa nagsasabi minsan may nagtatanong sa akin, kailan kaya yung sinasabi ng iba na, kasi naririnig nga daw nila na kailan ba darating ang paghuhukom? Paghuhukom. Yan Oo, ba, yan ba ibig sabihin ay inihintay na pagbabalik? Yan bang pagbabalik sa sinasabi? hindi nila alam, dinadanas na natin ang paghuhukom. Okay. So ngayon, nangyayari na. Yes. Grabe. Grabe talaga. Kaya nga, nangingilabot ako. Sabi ko, parang, alam mo ba, papaisip ka na sa dami na nakikita mong aksidente, parang matatakot ka Oo. lang lumabas. Kaya, kaya ang gagawin natin, dasal, at bago paglabas ng bahay, obserbahan mo yung paligid, Yan. at kailangan din, samahan din natin ng pakisama sa pakasalamuha natin sa tao. Ayan. So, una doon yung dasal, no? Nabanggit yung dasal dyan. Oo, tamang-tama kasi, di mo akalain, isang iglap lang dyan, isang pitik lang dyan, di ba? Di mo, ay, nako, wag sana, wag sana. Sana nga, ano lahat ng tao, lumabas ng bahay, lahat makakauwi ng ligtas din eh. Pero hindi, laging may aksidenteng nangyayari. May aksidente kasi mangyayari. Kasi yung iba, yun ay nakatadhana sa kanila. At Yap. yung iba naman, yun ay ano na, parang nakaproseso na doon. Kumbaga, Na may ano ang Panginoon para sa kanila. kumbaga sa kontrata, okay, hanggang dito na lang din talaga, hanggang doon na lang din talaga. Kasi ang ano kasi, minsan kasi na inaano nila yung panglabas na anyo ng tao, hindi nila inaano yung panloob ng
katauhan ng tao. Ayun, sige. Dapat na nila ang tao bago sila magtiwala kasi minsan nahihikayat sa salita eh. Mm. Tama, tama, tama. Saka syempre, yun nga, dahil nga sa ito'y nararanasan natin yung paghuhukom, number one din talaga. Kasi itong mga gimat, ano eh, ah, pampalapit yan sa Panginoon eh. Kasi kapag ikaw ay naniniwala sa mga yan, naniniwala ka sa Panginoon, naniniwala ka sa hindi mo nakikita. Yes, tama, oo. Diba? Tu- Kasi siyang gagabay sa'yo. Oh. Kumbaga yan, yung mga bagay na siyempre sabihin natin ng mga bertudes, mga mutya, yan ay isang paalala na magpapalapit din sa kanya. 'Di ba? Hmm, Oh. paglalapit sa Diyos Ama. Oh, kung ba naniwala ka doon sa sinukuan, kung naniwala ka doon, naniniwala ka na rin sa kanya. Rekta na. Mm. Kaya nga ako tuwing ako ay nananalangin din talaga. Yung mga yung mga mutya ko, talagang hawak-hawak ko yung mga yan, hawak-hawak ko. Tapos pinapaano ko sa pare, ano mo yun, Bendisyonan. oh, bendisyonan ko yan. O kung hindi man, kung wala naman, kung nabisita man ako sa sinasawsaw ko lang doon sa doon sa alta, sa pintuan, yung may anghel. Oo. Yung may parang tubig. O kung walang tubig, basta may lagay ko lang siya doon. Oo. Oh, doon. Ayun. O sige. Ah, Wanagimat, maraming salamat sa iyong oras sa magandang interview na to at sana yung mga viewers natin ay meron din silang nakuha. Opo, no. Sige, Wanagimat, ay, tawag dyan? Magpaalam ka na saka ano yung mga huli mong payo sa mga viewers natin. So, ayun mga kagimat, ang payo ko lang ho ay nabanggit ko na ho kanina, ay pakikisama natin sa kapwa-tao natin at Yes, yes. mahaba ang ating pasyensya, no? So, at mapagpatawad tayo, mapagkumbaba. Okay. So, O, ayun lang mga kagimat, no? ayun. Huwag po kalimutan na subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel na Juan Agimat. Ayan. At ilan na ba ang subscriber ni Wanagimat? Ilang subscriber na ba? Bali, ang subscriber natin ay 336. Uy, madami na. At siguro madadagdagan pa sa mga susunod pang mga araw pag ito ay kanilang mga napanood. Kailangan mag-subscribe sila, diba? Opo, no? Ayun. So, Sige. Sige. Tayo magpapaalam na at maraming salamat sa iyo, Wanagimat. sige, mapagpalang gabi po. Okay, paalam. Bye-bye.